The executive order, Mr. Chair, will be released probably in 2 weeks' time. I've seen the draft and I think in 2 weeks' time. Nakatakda ng ilabas sa susunod na 2 linggo ang executive order para sa pagbabawal sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ito ang ipinahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa pagdinig ng Senado. Alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inihayag niya sa huli niyang State of the Nation address. Paliwanag ni PAOC Director Undersecretary Gilbert Cruz, naroon na sa draft ng kautusan ang ibang detalye na kinakailangan. Bagaman tumanggi na itong isiwalat ang lalamanin ng EO, sinabi nito na hamon sa pagbubuo nito ang implementasyon ng ban. Doon lang po sir nagkakaproblema as to the paano yung magiging implementation. But the definition of terms is already there, sir. What's commonly being used here, sir, is already there. Yung nakikita ko lang, sir, na pinag-uusapan talaga is the concept of the operation and how it will be disseminated, sir. Sinabi pa ng PAOK sa pagdinig ng Senado na magko-convene ng technical working group bago ilabas ang final draft upang matiyak na lahat ng dapat sakupin ng ban ay maisasama. Ngunit nilinaw ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR na sasakupin na rin ng ban maging ang mga legal internet gaming operators. Ayon pa kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, kabilang dito ang kanilang nabigyan na ng lisensya noong nakaraang taon. What I want to make clear here, ang definitely pong makakasama is even the legal internet gaming licenses that we had renewed, 41 of them in, if I'm not mistaken, the third quarter of year 2023. So definitely po kasama yun. Hindi pa naman masabi ngayon ni Tenco kung kasama sa ban ang mga Special Class Business Process Outsourcing o BPO. Ang Special Class BPO ay mga licensed gaming operators na nagsaserbisyo sa mga kliyente sa ibang bansa, kabilang na ang POGO. Ito ay nagbibigay ng content, technical at IT support at hindi tumatanggap ang mga ito ng taya. Una nang ipinanukala ni Tenco na huwag isama ang mga SCBPO sa mga ipasasara o ipagbabawal dahil marami ang mawawalan ng trabaho. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.